Pag wala ka nang maibigay, wala ka ng pera, wala ka na sa Canada, wala ka na sa ibang bansa, doon mo makikita kung gaano ka pakahalaga sa kanila. Yun yung totoo. Ano ko yung mangyayari mga boss, no? Pag yung mga mahal mo sa buhay, no? Padala ng pera, napakabango ng pangalan mo sa kanila, ibibili kaya ikaw nila ng gamot pag nagkasakit ka na, yung wala ka nang maibigay. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to mga boss. Kung nasan man po kayo nandun yun. Ngayon po ay araw na ng Miyerkules dito sa amin sa Canada mga boss. Talala muna ko mga boss. Ayan. At mag-aalas 10 po ng umaga. Agabi. Alas 12 na ako umuwi mga boss. Pagod. Bali, patatlong araw ko na ngayon na straight sa trabaho at saka straight sa part-time. Nag-iipon ako ng pambayad ng tax mga boss. Bayaran na naman ng tax. Pira. Lalong yumayaman ng Canada mga boss. The more na marami kang trabaho, the more na mas mataas ang tax na babayaran mo. Yun ang totoo mga boss. Hindi naman ako nagreklamo sa buhay dito sa abroad, siyempre. Halos lahat ng tao sa Pilipinas gustong mag-ibang bansa. Gustong pumunta ng Canada. Pag nanonood ako ng balita sa atin sa Pilipinas, marami pa rin mga kababayan natin ang gustong mag-abroad. Ang gustong pumasok dito sa bansang Canada. Siyempre mga boss, tao lang tayo minsan napapagod sa pagtatrabaho araw-araw. Hindi naman ako nagko-complain na nagreklamo ka pa, Boss J, nasa Canada ka na. Kami nga dito sa Pilipinas, kahit ano yatang trabaho namin dito sa Pilipinas, hindi pa rin sapat yung kinikita namin. Kaya huwag kang magreklamo, Boss J. Tama naman sila, di ba? Totoo naman yun. Siguro minsan dala lang ng pagod. Napapagod din ako mga boss. Napapagod din yung iba nating kababayan na kung ako may dalawang trabaho, yung ibang mga kababayan natin dito sa Canada, 3, 4 na trabaho nagagampanan nila. Dahil lahat tayo meron tayong kanya-kanyang pangarap. Kaya yung iba dito, habang bata pa, sub-sub na sila sa trabaho. Sinusulit na nila talagang 2, 3 trabaho. Kung kakayanin, 4 na trabaho. Kaya minsan, yung mga mahal natin sa buhay, masakit mang sabihin, yung iba, umaasa na lang sa padala. Yung iba ayaw na magtrabaho. Ay, buhay. Marami ng dahilan, ayaw na nilang magtrabaho kasi may pinapadala naman si nanay, may pinapadala si tatay, may pinapadala si tita. Yun yung totoo Pero, ito talaga ang buhay natin mga boss. Kaya, kung ikaw ay na dito sa Canada,
at marami kang trabaho, mag-ipon ka rin para sa sarili mo, para sa pagtanda mo. Nakita mo rin yung pinaghirapan mo. Pag uwi mo ng Pilipinas o sa ka man magpo-for good, habang bata ka pa, mag-umpisa ka ng mag-ipon. Dahil pag nawalan ka ng pera, hindi ko sinasabing lahat, pag nawalan ka ng pera, ang totoo, magbabago ang lahat ng pagtingin sa'yo ng mga malalapit sa buhay mo. Magbabago ang lahat. Hindi ko sinasabing lahat halos gano'n ang mangyayari. Pag wala ka nang maibigay, wala ka ng pera, wala ka na sa Canada, wala ka na sa ibang bansa, doon mo makikita kung gaano ka pa kahalaga sa kanila, mga boss. Yun yung totoo sa buhay natin, mga boss. Mga boss, pasok na tayo. Ang drama mo, Boss Jay! Pambira! Magtrabaho ka na lang. O nga naman, mga boss. Tatrabaho na lang tayo. Tapatch mo na ako. Ay, buhay! Oh, naantok pa ako. Sarap matulog, mga boss. Dala na ako yung uniform mo. Ingay ka. May dala na akong uniform, mga boss, ng 7-Eleven. Diretso na ako. Tala muna ako. Ano ko yung mangyayari, mga boss, no? Pag yung mga mahal mo sa buhay, padala ka ng pera, napakabango ng pangalan mo sa kanila, napakabait sa'yo. Paano kaya kapag dumating sa puntong bigla ka nang nag-for good, or hindi naman nag-for good, yung may hindi inahasahang nangyari sa'yo, nagkasakit ka, nabaldado ka, tapos umuwi ka na ng Pilipinas. Ganun pa rin kaya sila kabait sa'yo? Ganun pa rin kaya kabango yung pangalan mo sa kanila? Ibibili kaya ikaw nila ng gamot pag nagkasakit ka na, yung wala ka nang maibigay? Dapat oo, kasi nung nasa ibang bansa, si ate, si kuya, si tita, si nanay, si tatay, binibigay sa'yo yung gusto mo. Para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Makapagtapos ka ng pag-aaral, makakuha ka ng magandang trabaho, para hindi budanasin yung dinanas ng mahal mo sa buhay sa ibang bansa. Yun yung totoo, mga boss. Boss Jay, madrama ka na naman sa buhay. Hugot ka na naman. Di naman, mga boss. Medyo maganda lang yung gising natin, mga boss. Nakapagpatuka na ako ng kalapati ko. Kasama na yan sa ikot ng buhay ko yung aking kalapati. At nakapagluto ako. Luto ko ng tokwat baboy, mga boss. Isa yan sa mga paborito natin, mga Pilipino. Lalo na yung mga manginginom na tulad ko. Pamihira. Puro alak. Di rin doon ako nag-inom kagabi, mga boss. Kasi nga,
Magka alas 12 na ako, may pambihira. Hanggang sa sumakit na yung lalamunan ko. Ewan ko ba. Pagising ko na lang, sakatan ng lalamunan ko eh. Napakaaliwalas ng paligid ko ngayon mga boss. Hindi ko papakita sa inyo. Papakita ko sa inyo mga boss. Wait lang. Kalma lang kayo. Ayan. Diba? Wala na mga snow sa paligid mga boss. Papunta na tayo ng spring. Excuse me mga boss. Hindi ko mapigilan dumighay dahil ako ay busog, bundat ang tiyan ko. Dami yata naka-park ngayon. Mukhang busy yata ang tindahan namin ah. Dito na ako mga boss. Alam nyo, marami akong laging dalang pera, no? Hindi mga boss. Ano to? Charger. Dito nakalagay yung camera ko. Go. Iwanan ko na to. Hello. Boss Nino and the house. What's up mga boss? Tapos na naman mga boss ang isang araw ko sa full time. Pero sa part time mga boss, ngayon pa lang tayo magsisimula. Siguro kung ganun lang kadali pumunta dito sa Canada mga boss, ang dami ng mga Pilipino dito. Ang hirap nga lang talaga makapasok mga boss eh. Ako kinuwala ko na asawa ko mga boss. Kaya ako nakapasok dito Canada. Pero sabi nila, ayon sa mga estudyanteng nakakausap ko na nandito, habang tumatagal daw, pahigpit na ng pahigpit ang Canada sa mga foreign. Kasi pag student ka, punta ka dito ng student, kailangan marami kang pera mga boss. Yun ang totoo, para makasurvive ka dito. Tayo mga boss, tayo mag-park. Okay, let's do this mga boss. Trabaho ulit tayo. Kinakaw mo eh mga boss. Wala nang kainan to. Joke lang mga boss. Bihira. Para lagi ako nagko-construction eh. May dalang damit, ang daming dalang baunan. Pati mo nakalagay lang sa
disposable bag. Let's go mga boss. What's up mga boss? Mga boss, bahay na tayo. Medyo masakit ang lalamunan ko mga boss. Mga boss, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa buong gabi na to. Sakit na lalamunan ko mga boss. Salamat mga boss. Iingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam.